Hi guys! Welcome to my vlog. Ayan, hello po sa ating lahat and hello po sa ating mga followers. And for today's video, meron lang naman akong gustong i-share sa inyo na experience ko din ngayon na siguro meron ding makakapanood nito in the future na may experience nyo din. And sana makapulutan nyo ng aral itong aking i-share sa inyo. So yun na nga mga Mima Sure, yung mga Auntie Bells, alam nyo, sa mga magkakapitbahay or even sa mga magka-relatives or for example sa akin, yung meron kang mga bilas or mga hipag, ganyan. Na-experience nyo rin ba na kapag may mga pagkakataon na meron kayong hindi pagkakaintindihan ng mga for example, yung sa hipag nyo or bilas nyo, syempre meron yung komosyon or yung tawag dito, yung may mga hindi inaasahan na nangyayari. Nag-aaway kayo, nagpapalitan kayo ng mga salita, ayan, nagsisigawan kayo, ganyan guys. So, kapag andyan na yung point na nag-aaway na kayo or nag-away na kayo ng hipag nyo or ng bilas nyo, may mga incidents pa or mga scenario din na pati mga anak nyo is damay na rin. Kumbaga, dalawa lang kayong nag-away, pero pati yung anak nyo is damay na rin doon sa sitwasyon na yon na pati yung anak nyo, nagagalit na sila sa kanya, ganyan, pinapakitaan na yung anak mo ng hindi maganda, or yung mga nasasabihan na yung anak mo, parang nabibwisit na sila, yung something na ganun. So, sa akin guys, alam nyo, hindi naman ako mabait na tao, hindi naman ako yung palaaway, pero alam nyo, tayo sigurong mga nanay or may mga ugali rin tayong mga babae talaga na palaban, lalo na kapag alam natin naman na nasa tama tayo. Siyempre, yung kaaway din natin, alam niya rin naman na nasa tama siya, so ipaglalaban niya, kaya hindi kayo nagkakaintindihan. Pero yung tanong ko nga, dapat ba na 'pag nag-away ang dalawang tao, bakit laging always na damay pati yung mga anak na dapat hindi na dapat nadadamay? Ayun nga, kaya nga gano'n ang nangyayari. Dahil, dapat sana para lang sa akin ha, yung sa aking personal na opinion rin naman dahil ako ay naka-experience din naman ng mga ganyan, na meron din naman akong nakaaway dito sa akin, sa mga kapitbahay ko. Of course, alam niyo matapang si auntie. Ayan guys, hindi ko sinasali yung mga anak. Ayokong nadadamay yung mga anak. Alam nyo guys, napakapangit kasi sa isang tao or sa isang pamilya na kung away lang sana ng dalawa or ng nanay versus nung nanay, tatay versus ng tatay, ay sila lang. 'Di ba? Mas maganda yung ganon para hindi na kasi lumaki pa yung ano yon, yung gulo. Kaso nga lang, meron talaga yung mga circumstances or may mga scenario din talaga na hindi din natin maiiwasan na may mga nanay, may mga tao na kailangan kapag galit ka sa isang tao ay kailangan galit ka rin, galit din yung pamilya mo, yung anak mo doon sa taong kinaaway mo or even doon sa isa sa mga members ng pamilya niya, dapat kaaway mo na rin. Which is napaka toxic na mindset. Para lang sa akin ang mga Mima Sure. Alam niyo kahit na meron akong nakaaway, yung mga anak never. Kasi ayokong gawin din nila yon sa anak ko. 'Di ba? Para kasi ang pangit. Alam niyo yung lahat naman tayo ay nagkakamali. Pero 'wag na sana natin na paabutin na humantong pa sa point na pati yung mga relatives natin, yung sa pamilya natin is nadadamay. Kaya nga sabi nila it's better to keep quiet na lang. Okay lang siguro na magbigay ka ng opinyon, magsabi ka na ng sama ng loob doon sa asawa mo, sa anak mo, pero 'wag kang yung parang 'wag mo na silang tawag dito, meron tayong word, na 'wag ka ng mag-recruit. Na dapat magalit din sila kasi ganito yung ginawa nila sa'yo, kaya dapat magagalit din sila. So,
ang pangit-pangit mga Mima Sure yung gano'ng mindset ng isang tao na kapag galit ka is kailangan lahat ng buong pamilya mo is galit din dun sa tao at merong nadadamay na mga bata which is hindi na dapat. Ayan guys, so sana sa mga na makakapanood nitong ating, vlog na 'to is makapagbigay ng aral or ng konting, learnings na kung kaya pa natin na umunawa is gawin natin. Kasi yung sabi nga nila, lahat ng ibinababa ay siya namang tinataas ni Lord. So ayan guys, thank you so much for watching.